I believe we are all ready for the main course of our worship. But before we proceed, let me introduce to you our messenger for this day. He is the father of three beautiful girls with a loving wife, woman of God, Astora Hanilin Gloria. He is also the senior pastor of Born Again Sanctuary of Praise, main church at General Santos City. His life is an amazing testimony of God's greatness. This day, let us all together be blessed of God's message to the life of our man of God in the house, Pastor Glenn Boy Gloria. A round of applause. Praise the Lord. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos. All the glory and honor belongs to Jesus. Praise the Lord. Salamat sa kahigayunan nga makashare na po ko alang kaninyo sa pulong sa I believe nga, kitang tanan excited na. So please, turn your Bible in the book of 2 Thessalonians chapter 3, verse 3. 2 Thessalonians chapter 3, verse 3. The Bible says, "But the Lord is faithful. He will strengthen you and guard you from evil one." Amen. Akong balikod. 2 Thessalonians chapter 3, verse 3. "But the Lord is faithful. He will strengthen you and guard you from evil one." It's a very amazing verse nga itong ginaisgutan karon. Dinhilang ni magdagandagan ang ato ang wali karon mga kaigsuonan ng atong mensahe. Dinita mag-focus ini nga bersikulo. We have two series in this sermon. Amen. Hallelujah. Pero nindot kayo ni mga kaigsuonan. Mo ni atong tema karon, realize what God is doing. Now tanan ta mo basa. 1, 2, 3. Realize what God is doing. Now realize means to become fully aware of something. Mahimo daw kang hingpit nga kahibalo. Naakay hingpit nga kahibalo. This is what the word realize. Now, tanan man ta na ay kahibalo. Pero dili tatanan ang atong kahibalo na himong hingpit. Pero kung ikaw na himong hingpit ang imong kahibalo, that's the time that you will realize ang mga panghitabo sa imuhang kinabuhi. So this is our theme. Realize what God is doing. Dapat tatay hingpit ka kahibalo kung unsa ang gihimo sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Kahibaw ba ka nga napay gihimo ang Dios sa imuhang kinabuhi karon? Bisag pandemic? Aware ba ka? Naka-realize ba ka nga ang Dios na ay gihimo nga maayo bisan pandemic ang panahon? That's the word, realize. Maunay pulong nga realize. Kaya imong nakita ko, wow, bisag pandemic, bisag lisod ang panahon, but still God is doing great in our lives. Maayon niya po ng Ginoo. Bisag pandemic, bisag COVID. No? I hope kakitang tanan, nakarealize nga ang Ginoo maayo kanunay sa ato ang kinabuhi. Now, have you ever made a decision and then later on realize that you are wrong? Nakahimo na ba tag desisyon nga? Naghimo na ba tag desisyon sa una, unya karon imong na-realize ba nga, mali manday koy? Katisting naka-ana? Nakatry na mo ana? Murag gimahaya nimo ba nga karon nimo na-realize nga, mali man dito ang gihimo di ay? Or karon nimo na-realize nga, tama gyud ta akong gihimo. Ana gani? No? That's the word realize. Now, naka-experience pa ka nga imong gipahawa imong bana, imong mga anak, nga nimo nga hawa mo din ni. Dagko gid mo kaon ba? Layas mo di ko ako nakinahanglan sa inyo ha. And then later on, pagkasunod adlaw, naka-realize ka nga mingaw man daig ikaw ra usa. Ana gani? Para sa mga babae, mga ulitaw, have you ever experienced nga nakigbuwag ka sa imuhang uyab? Miingon ka nga, mabuhi na ko, huwag uyab. Kadaghag lalaki, kadaghag babae. Later on, pila ka adlaw, aday kay kaon-kaon, sige na kaghilak, kay di mo makaya, nga wala siya. Ano gani? Na-realize ni mo ba? You are fully aware nga, di man ko mabuhi kung wa siya.
Ano ba? That's the word. Realize. No. Now, have you ever experienced also mga kaigsuonan? Nga, nag-complain ka sa Ginoo. Sa tanang mga panghitabo sa imong kinabuhi nga, Lord, naunsa naman itong akong kinabuhi, naunsa naman akong kinabuhi, Lord. Gubot na kayo, Lord, samo kayo. Nga nung nakadesisyon na kong yunato, Lord. Pitbull baya ko sa imuha, Lord. Matinod-anon ko, sige kong simba, sige kong pilog doon, prayer, sige kong katinog cell group, Lord. Pero nga nung naingon-ani man ang akong sitwasyon, Lord. And now, you keep on complaining unto God. And then later on, realize nga, Lord, salamat nga nahitabo to, Lord. Kaya kung what na nahitabo, naunsa na kaning akong kinabuhi. Ano gani? Nakatesting mo na? Yung murag gibasol na nimo ang Ginoo sa panghitabo sa imong kinabuhi ba? Murag gimahay nimo ang Ginoo. Pero karon murag nauwaw ka sa Ginoo ba nga? Tama gitong giingon sa Ginoo. Tama gitong gihimo sa Ginoo ba? Naman ay nindot nga plano ang Ginoo sa kuha. Ano gani? Now there are certain story sa usa ka kana bang busy kaayo nga lalaki nga naa siya'y giadtuan. Tungod sa iyang kabisi, tanang oras importante. So usa ka adlaw ni ana, nakadesisyon siya nga mobiyahe. So miadto siya sa terminal sa bus. Pag-abot niya sa terminal sa bus, nakita niya nga naanay bus nga mulakaway. So sa ato pa kay mulakaway na dapat mo gito yung sakyan para walay oras nga masayang. Iyang gikamay ang bus, iyang gisigitan, pero it's sad to say nga ang driver o konduktor, wag yun magpanumbaling sa iya. Wa siya tagda. So kay wa man siya makasakay, so niadto na lang yun siya, naghuwat dito sa hawatanan. Kadugaya sa iyang sagsigig paglingkod dito mga kaigsuonan, he keep on complaining. So wag yun ayo ning kumpanyahan eh. Itong mga bus ani, itong mga driver aning bus ani mga konduktor, wag yoy ayo. Wag yo sila kakita sa ako. Samtang naglingkod siya dito, sige siyang pagulbol. And suddenly after 1 hour, nakasakay siya na po og bus dito gyapon nga bus. Paglingkod niya dito sa bus, sige gyapon siya pagulbol. Kung napalay laing kumpanya nga bus, mubalhin yo ko di gyud ko ani mo sakay ani kay wag yoy klaro ni. Imbes nga makalarga nako ganina masayo ko maabot tugay na hinuon ko naabot tungod atong mga driver nila, o mga konduktor nga, di, nakita. No. Sige siya, bagulbol. Kadugayan, sadyang nakasakay na siya, sige nga po siya bagulbol. After 1 hour sa ilahang biyahe mga kaigsuunan, suddenly nakita niya ang bus nga iyahang tang sakyan tong una-una, nga nabalintong. Kadugayan, ang iyang bagulbol, nahimo ng pasalamat sa Ginoo. And have you ever realized for that? Kausay makasige tag kining complain ba sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. And then later on makaingon ka, ay salamat Ginoo. Wag yun to kay di gyud ito mo'y plano nimo kay mas na pay nindot nga plano ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. And we need to realize what God is doing great things in our life. Usay di lang ta maka-realize mga kaigsuonan sa mga kaayo nga gihimo sa Dios because we are covered by our problems sa atong mga kabalaka o sa atong mga gusto. Nganong dili ta maka-realize sa mga gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi? Kay natabunan ta sa atong mga problema, sa atong mga kabalaka, sa atong gusto. Kung di na to makita nga na gihimo ang Ginoo sa atong kinabuhi. So magsige tag-tan-aw sa kinabuhi sa uban. Atong ilabtan ang kinabuhi sa uban nga mas mahay pa na sila. Kami ani wa gyud nagkalisod gyud, mas mahay pa na sila kay na TV. Nga flat screen, amo adri among TV ani barko ra gyud, no? Don't you realize kaya ikaw, mas maay pa kaya na kay TV nga barko, kaya uban, wag yo'y TV ang uban. And you need to realize, na naigihimo ang Diyos sa imong kinabuhi. Nga nung dili ka makarealize, kay tungod kay, nagapokus ka sa mga butang nga wala sa imuha. Rather, dapat ang pukusan na to, ang mga butang nga gihatag sa Diyos, alang ka na to, and then you will realize that God is doing great in your life. Maman yung problema na to, usahay mga kaigsuunan. Kaya magsige tagtanaw sa mga butang nga wala sa ato. Oh, tama ba? Inay mo katapad, ayaw tanawa ang butang nga wala sa imo. Tanawa ang mga butang nga gihatag sa Ginoo sa imuha.
Kaya kung kanang imong tanawon, you will realize nga, Lord, maayo man di ay ka sa ako ang kinabuhi. Bisag pandemic, Lord, but still, you are doing great things in our life. Pero magsige kag tan-aw sa mga butang nga wala sa imuha. Labi na magsige kag tan-aw sa imong silingan. Nga naay sakyanan, ya ikaw ay sakyanan. Tigyo ka kapasalamat sa Ginoo. You won't realize that God is great and good in your life. Na kami ni Pastora for 13 years, we stayed diya sa gamay kayo nga boarding house to. Dako ba ganing boarding house? Gamay kayo na among balay diya. And don't you know nga, kanang among balay diya, nga gamay kayo, ang among katri diya, katungwa pa mi anak, kaya rami mag-street. Pero katong nanganak nami kay princess, di nami kaya mag-street. So ang among gihimo, nagbabag mi anak. Kasi nakatesting anak, nga nagbabag na mo ng higda. Oh. Unya, pag mubabag baya ka, di baya na masakto imuhang lawas tanan, mubitay baya ng imong tiil, di ba? So you need extension. So bangko ang extension. For 13 years, nag-extension may bangko. But after pila ka tuig, nadugagan naman po si Princess, naman po si Hanites. Ang naka-problema na po karon, kay di lang nga kinahanglan may extension, kay upat naman may, kinahanglan ang usa sa mo, muhigda na yun sa salog. Alam ba? Sa diyang, puli-puli may higda sa salog. Kung isa ito'y pinakakapoy, papahulayon dito sa salog, may higda. Oh. Sa diyang dito na ko sa salog naghigda, nakaingon mi ni Pastora sa among kagalingon, luuya na to. Di, uy, luuya na to, ani ba? Pero lisod mo kaya itong kinabuhi, ani? Natay katri na hidang babag, usa sa tuwa dito. And then, in just for seconds, I realized, uy, maayo gyapon ang Ginoo sa ato ami. Siya naman di, inako, wa makakabalo mi. Nga kung muadto ta sa city, daghang mga tao dito, nga way katri, way balay, naghigda lang sa kalsada. Pero kita, natay balay, natay katri, gamay lang. Pero at least, salamat sa Ginoo nga gitagaan gyapon ta sa oportunidad nga kita makahigda og insakto kaysa uban nga wala maghigda og insakto. We need to realize what God is doing in our life. Instead of complaining, ansa man kinabuhian ni, uy, wag klaro ni. Rula na ni kagubot ka, pobre na ni, lisod kaayo. So na ni kinabuhi, unsa na lang ta ni? Wag kita tabangis Ginoo. Abi nimo ang kulang sa imo ha. Realize what God is doing. Ini mo katapad. Pag-realize ra gud. Kulang lang ta. Sa realize mga kaigsunan. Hallelujah. We need to remove that tiba karon. Realize what God is doing. Bahalag COVID karon. Basta kay buhi pa ta. Bahalag na COVID, pero makakaon pa ta. Bahalag na COVID, pero napakay trabaho, napakay negosyo, giambingan ka, gipalangga ka sa Ginoo, and you need to realize that God is good in our life. Maayo ang Ginoo. Oh, ang uban, wa na maugmay. Pero ikaw, naugmaan pa ka. Tama? Ano ba na? We need to realize what God is doing in our life. Now, kini nga verse ka itong gibasa karon, gi-encourage ni Paul ang mga Thessalonians that even there is a problem, they need to realize that still God is doing great things in their life. Kining 2 Thessalonians chapter 3 verse 3 mga kaigsunan. Kining whole Thessalonians, gidasig ni Pablo, gi-encourage ni Pablo ang mga tao sa Thessalonians. Now take note para masabtan na to. Kanang Thessalonians, tao na, mga tao na. Ang lugar nga gipuy-an sa mga taga Thessalonians, mga tao sa Thessalonians is Thessalonica. Kanang Thessalonica, lugar na nila. Ang pangalan sa mga tao nga nagpuyo diya, Thessalonians. And Thessalonians has two writings ni Paul nga iyang gipadala. First and Second Thessalonians, pero dito kita nag-focus sa Second Thessalonians na to. Now, encourage sila ni Pablo ang mga tao nga mga Thessalonians nga bisag na amoy problema, ayaw mo kabalaka. Nga naman, naa ang Ginoo, nagahimo gyapon siya mga maayong mga butang sa ato ang kinabuhi. Gusto ni Pablo nga ma-realize sa mga Thessalonians nga bisag na ay problema, na ay Ginoo nga maayo sa ato ang kinabuhi. I hope nga mo na yung ato ang kinabuhi karon. Bisag na atay COVID karon,
we need to realize that God is still doing great in our lives. Maayo gyapon ang Ginoo. Maayo. Mas maya people, maayo kay nakauyab ka bisag COVID. Maayo kay nanambok ka bisag COVID. Oh, hallelujah. Ning bugat ka bisag COVID. Oh. Unay good problem. Ang uban gani naglisod og pagpapayat. Ikaw sayon ra kay sa imong patambok. Di ba? Di ba? This is God is doing great in our lives. Maayo kayo ang Ginoo. We need to realize that ang Dios maayo, wala siya magpabaya. Alang ka na to. Now this verse, the focus of this verse is to encourage the Thessalonians. I believe na dili lang ni para sa mga Thessalonians. But para ni kanatong tanan nga mga Kristohanon that until now, madasig ta ni ani. Nga bersikulo. That's why kung imong basahon ang atong verse nga gibasa, but the Lord is faithful. He will strengthen you and guard you from evil one. Now, this verse starts with the word but. Everybody say but. Now, the word but is a word used to introduce a phrase or clue, contrasting with what has already been mentioned. Ang kining word nga but di ay, ginakontrast niya ang una nimong gisulti. Ang unang gisulti ba, ginakontrast niya ba? Mauning na ay but. Nasabtan ninyo? Tagata mo example. Kasi ang word sa but is, ginakontrast niya ang una nimong ginaistorya. So the word but, example like this. Black but beautiful. Lala kani, na ay una nga word. Tapos ginakontrast sa ikaduha nga word. Sunod, like for example, bahalag pangit, basta na ay uyab. Ginakontrast niya ang unang ginaistorya. Bahalag way uyab, basta na ay trabaho. Bahalag chubby, basta gwapa. Ginakontrast niya ang unang word. Mo na ay but. Nga naman, ginakontrast ni Pablo ang ilang sitwasyon. Oh yes, tayo problema. Pero naman po yung Ginoo. Asa may dako? Problema, Ginoo. Ginoo. This is the encouragement of Paul sa iyang kinabuhi. Well, the word but means, ginakontrast niya ang unang statement. No? Bahalag, tama-tama lang ang income, pero malipayon. Naana gani? Hallelujah. Bahalag kapoy, basta pang langit. Ana gani? Ginakontrast niya ang unang ginaistorya. And this is what Paul talking, encouraging. I remember mga kaisunan sa piborito nga statement sa akong lula, kanang bat gani nga contrast. Mato pa sa akong lula, ingon siya, boy, bahalag mamatay, basta naa sa tunga sa kamay. Kuya, okay nga ano? Bahalag mamatay, basta naa sa tunga sa kamay. Kung sa lain nga term pa, bahalag mamatay, basta naa sa kalipay. Kuya siya, og ano ba, contrasting word ba? Nung naibat. Paano himo ni Pablo? Tungod kay, dili man yun ikalimod mga kaigsunan, nga ang mga taga-Thessalonians, they experience problem. Nakasinati man yun silang problema. Pero ang nakaayo lang, tungod kay na-contrast. But God is good, not ay Ginoo. That's why if you will read in 2 Thessalonians chapter 4, verse 8 and 9, the Bible says, for we have trouble all around us, but we are not defeated. Matod pa sa 2 Thessalonians chapter 4, verse 9, nga naay mga kasabok palibot sa atua. Karon sabok kayo. Imong palibot, makulbaan na gani ka mo gawas. Mahadlok na ka, sabok kayo. But the word says, but we are not defeated. What na mapildi? Bahalag na imo sabok-sabok sa atua, pero di nakapildi sa imuha. Ay, Ginoo. We offend. Don't know what to do. What we don't give up. Usahay, di ta kaibaw sa atong himoon. Pero, wa tami undang. So, ay karon di ta kaibaw sa atong buhaton. Pastor, sa atong buhaton ani pastor, lisutas kay imtang pastor, kung mamasayro gani mi pastor, diniras kalumpang pastor. Unsaon na lang among pamilya pastor, no? We don't know what to do pastor. No? Among paginabi, tanggal pastor, bawa pastor. Unsa lang among kaunon? We don't know what to do. Pero we don't give up. But we don't give up. Dara sa contrasting word na ginadasig ta
sa pulong sa Ginoo nga di ta moundang. Ang uban ni undang. Pero ikaw wa ka ni undang. Inay mo katapad, salamat sa Ginoo. Nga wala kami undang. Padayon gyud ta sa pag-alagad sa Ginoo. In verse 9, we are persecuted. But God does not leave us. Sa ginalutos ta. Ginabundakan dagdaghang mga problema. Pero di ba ni, nga wala ka biyais, Ginoo. Na Ginoo nagauban ka nato. Sa imong mga desisyon, ginaubanan ka sa Ginoo. Because this is His promise. Wala ka niya, biyai. And sometimes we are hurt, but we are not destroyed. Sa'y masakitan ta. Pero dili ka maguba. Di ka madaot. Because this is the promise of God. Alang ka natong tanan. And this is what Paul encouraged to the people of the Thessalonians. Nga ang mga tao sa mga people sa mga Thessalonians, and even Paul, they both experience this trouble and problem. Dili lang ang mga taga-Thessalonians nga mga tao. Pati si Pablo mismo, naka-experience siya og problema. Dito yun sa lugar sa Thessalonica. I would like to share to you mga kaigsunan the two experience of trouble. Number one experience is the experience of the Thessalonica church or the Thessalonians Christian people. Pauni ang unang senaryo. Nga ilang na-experiensyahan, ang unang naka-experience ani is ang mga taga-Thessalonica church or Thessalonians believers. Sila ang unang naka-experience ani nga naay mga problema nga miabot sa ilang kinabuhi. That's why ingon ang 2 Thessalonians chapter 1 verse 4, the Bible says, busa, gipasigarbo namo kamo sa mga tumutuo, sa ubang mga dapit, ginasugilon namo kanila, nga giantos ninyo ang bisan unsa nga paglutos o kalisod. Now take note that Paul is talking to other people. Nag-isgot si Pablo sa ubang tao nga iyang ginapanghambog ang mga Kristohanon sa Thessalonica. Murag sa ato ba kanong sitwasyon nga takulos Pablo. Ginapanghambog nako nga, oy, kamo nga mga member sa Basupi Main Church, proud kay ko sa inyo ha. Nga naman, kay inyong giantos bisan daghan ang mga paglutos o kalisod. Wala nang gihimo ni Pablo. In other words ka, nakita ni Pablo nga ang mga taga-Thessalonica naka-experience sila og kalisod sa ilahang kinabuhi. Kinsa diri ang walay kalisod taas ang kamot? Kinsa dinhi ang naay kalisod taas ang kamot? Kitang tanan naay kalisod. Lisod ding way kalisod, mahambog ta mga kaigsuunan. Munang naagi tay kalisod para sige kitag yango sa Ginoo. Nga Lord, tabangi gyud mi Lord, sulbara gyud ni Lord. Oh. Kay kung wala problema, makaingon mo kag hayahay. Murag tong manananggiti ba kani kat sa lubi. Graduate naman tanan niyang anak, pag abot sa taas ingon na ni siya, "Oy, graduate na akong anak, engineer na, maestra na, abogado na." Ingon na siya, "Hayahay." Nagbong. Wala naman kapanggunit. No? They both experience kalisod, hardship. Pero ang nakanindot mga kaigsunan, ay bisa nakasinati ang mga taga-Thessalonians og kalisod, ingon pa niya, og nagapadayon gihapon kamo sa inyong pagtuo. Bisa niagi silang kalisod, nagpadayon gihapon ang ilang pagtuo sa pagsalig sa Ginoo. Gwapo. Murag ikaw ba? Di ba? Hinay mo katapad, murag man rin nag-ikaw. Wala mi undang, nagpadayon. Oh, grabe. They experience hardship. Wala sila mi undang. Nagpadayon gyapon sila mga kaigsunan. Mao ni nakita ni Pablo sa mga taga-Thessalonians people. That's why he write this word and giving compliment to them nga ay ako, garbo kay ko sa inyo ha, ganuman, bisan niagi mong kalisod, kasakit, pero nagpadayon mo sa pag-alagad sa Ginoo. In other words, mga kaigsunan, dili kalimod nga ang mga taga-Thessalonians, hayahay ang ilang kinabuhi. Niagi silang kalisod. Tungod kay,
Ang Biblia, wa man naghisgot nga ang pagkakristohanon puno sa kalisod. Puno sa kahayahay, na maging kalisdanan. Si Jesus, manggani, ni Adto, manggani, naglisod, manggani. Gipatay pa, manggani. Pero ang nakamaayo lang, kay luyo sa ato ang mga problema o kalisod, na ay mutabang kung mutawag ka sa ato ang Ginoo. Kana namang gusto sa Ginoo kanang mutawag ka. That's why yung mga kalisdanan para kahibalo kang mutawag. Inay mo katapat, tawag lagi sa Ginoo. Ana ra na, hallelujah. That is the number one experience nga nakita ni Pablo. Ngayang gi-testify. He testified the experience of the Thessalonians church with regard sa ilahang troubles. Ikaduha nga hisgutan ni Pablo mga kaigsuonan, nga gi-testify niya, nga naay mga kalisdanan, nga naagian, is ang iyang kaugalingon mismo. Paul personal experience. Kanina, gisulti ni Pablo kanina is ang experience sa mga taga-Thessalonians Christian. Karon, dili na yung experience sa uban. Iyahan na yung experience. Ang iyang gisgutan. This verse can be found in the book of Acts chapter 17 verse 1. And then, Pastor, dili lagi sa Thessalonian. Acts lagi. Kasi ang book of Acts, dapat ninyong masayran, nga mao ni ang journey ni Paul sa iyang ministry. Bisag asa siya mo adto nga lugar, naa sa book of Acts nakabutang tanan. Para masabtan nimo ang journey ni Paul, basaha ang book of Acts. Now, ang Thessalonica niya nga journey, naa makita sa book of Acts chapter 17. Whole chapter na, makita nimo din na ang iyang experience sa iyang pag-journey. That's why, di na to makita ang iyang experience pag-abot niya dito sa Thessalonica. That's why ang verse 1 nga itong gibasa karon, ingon ba niya diyo? Miagi sila sa Amphipolis o sa Apollonia, hangtod nga miabot sila sa Thessalonica. Dito sa Thessalonica, may simbahan sa mga Hudiyo. Og sumala sa nabatasan, mingsulod si Pablo sa ilang simbahan og sa tulo ka adlaw nga igpapahulay, nakiglantugi siya sa mga tao didto. Ang kasulatan mao ang iyang gigamit. Aron mapamatud-an kanila nga ang Kristo kinahanglan gayud nga magantos og mabanhaw. Miingon si Pablo, kining Hesus ka akong gisulti kaninyo, mao ang Kristo. Na pag-abot ni Pablo mga kaigsuonan sa Thessalonica, wa siya ilaing gihimo. Ang iyang gihimo miadto sa simbahan, pag-abot sa simbahan, nagwali siya mahitungod kang Kristo. Pastor, wa mo gid kaila ng mga nasa simbahan sa mga Hudiyo kang Kristo? Nga taga dito man na si Kristo, wa di sila kaila. Now take note nga ang mga Hudiyo sa una, lahi na ang ilahang relihiyon. Ang ilang relihiyon is Judaism. Ang Judaism nga relihiyon mga kaigsuonan, mauna ang relihiyon sa mga Hudiyo. Ang ilang Bible nga ginagamit is ang Torah. Book of Torah. Ang ilang libro, kita ang atong ginagamit karon, Old and New. Pero ang mga Jewish people, Judaism ang ilang religion, ang ilang gamit ka Bible is Torah. Mauni ang 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Maura na ang ilahang book. Wala na sila Matthew, Mark, Luke, John. Wala na sila na. Dito na, and they are focused on the law. Maura na kung musulod si Pablo dito, magwali siya mahitod kang Kristo, mingon ang mga Hudiyo, wa man na din sa itong libro. Tama? Maunang, ang uban, nakasabot, ang uban, wala makasabot. Maunang sa una kung magwali kang Kristo, contradict kayo na. Murag imong gina, lumay ang ubang mga tao. Nga kami, Judaism kun mi, ikaw, Kristo man ka. Oh. Nya magwali ka dito, Kristo, niya ako, Judaism. You know? Uy, lahi man na imong relihiyon. Pahawa din hi. Ala, walang saon na ako imong tan-awon, illegal ang mga Kristohanon. Dakpunon. Salamat sa Ginoo nga karon di ta dakpunon. Naanatay kagawasan tungod sa gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Hallelujah. Praise the Lord. Now, in verse 4 ingon dito, ang uban kanila mituo sa gisulti ni Pablo. Naining tuo. Amen. Salamat sa Ginoo. Og misunod sila kang Pablo o kang Silas. Daghan usab ang mga Grego nga nagasimba sa Dios og mga inilang babay nga misunod kanila. Apad ang kadagkuan sa mga Hudiyo nasina. Naining to, pero napoy nalagot.
Siyempre kato mga kadagkuan, mo gitong maingon nga kining among na himatan mo ning among pakamatyan. Kadungog na kana nisulti ana. Di mi gusto mo balhin og reliyon. Mao na kining among pakamatyan, mo ning nasuko ni sila. Kaning mga Judaism nga mga relihiyon nga mga tao, mga Jew nga wala ming tuo. Sunod, busa katong mga nasuko ang ilang gihimo, gitigom nila ang mga bugoy nga mga istambay. Karon ako nakita ba nga may Bible no bright gini. Kasagaran mga bugoy istambay. Busa ayog sugot nga mahimo kang istambay kay mahimo kang bugoy. Gitigom daw nila ang mga istambay. Ang mga bugoy nga mga istambay. Sa dihang daghan na ang ilang natigom, gisugda nila pagubot ang tibuok syudad. Gisulong nila ang balay ni Jason nga maoy gisak-an nilang Pablo aron dadon sila si Pablo og Silas atubangan sa mga tao. Apan wala nila makit-i si Pablo og si Silas. Busa gidakop nila si Jason og ang uban pang mga tumutuo og giguyod ngadto sa mga pangulo sa syudad. Sa ilang kasuko kanila ni Pablo, naninggit sila kining mga tawhana nagdalag kasamok bisan asa sila moadto tungod sa ilang mga pagtulunan og karon ania na sila sa atong syudad. Verse 7. Gipadayon pa sila niining Jason sa ilang balay, kini silang tanan nagsupak sa kasuguan sa emperador. Tungod kay nagaingon sila nga may usa ka hari nga ginganlag Jesus. Verse 8. Pagkadungog niadto sa mga tao o sa mga pangulo, nagubot sila. Verse 9. Sa wala pa nila buhii si Jason o ang iyang mga kauban, gipapiyansa una nila sila. Verse 10, take note. Ni anang pagkagabi, gipadala sa mga magtutuo si Pablo o si Silas didto sa Berea. Pag-abot nila didto, miadto sila sa simbahan sa mga Hudeo. Take note mga kaigsuonan, grabe ang kasamok nga nasinati ni Pablo didto sa Tesalonica. Ano man, hamak mo kadtong mga tao nga nasuko sa iyaha, unsay gihimo mga kaigsuonan, gipapangita siya. Unya kay wa man siya makitaan, kadtong nagdawat sa iyaha nga mao si Jason, mao may nakitaan, mao'y gidakop, mao'y giguyod, gidala dito sa Pangulo, sa ilahang labaw. Lakip na ang mga tumutuo. Unya sa ilang kasuko, naninggit sila. Could you imagine mga kaigsunan, kanang guyuron gani nga naay kasuko? Okay ra nang guyuron nga wa masuko, tama? Oh, kay kanang guyuron nga di masuko, dali guyuron ta ka ana, pila na may pagguyod ana. Pero kanang paguyuran ang nasuko, nya labi na to ingon may bilang naninggit sila sa ilang kasuko, grabe kasuko. Kanang maganing nanay nga masuko sa iyang anak, nga grabing kasuko, paguyod anak, di man gani may tsurang anak paguyod, unsay porma sa anak, di ba? Kung ba nakagidlay na buhok na nagiguyod, grabe ka ni mga daghan kay silang nasuko. Giguyod. Oh, grabe ang kasamok, grabe ang persecution nga masinati ni Pablo sa mga tao nga nasa Tesalonica. Pero but still, imong tan-awon si Pablo, he realized that God is doing great things sa ilang kinabuhi. Walang pag-abot sa verse 10 mga kaigsuunan, bisag nasuko ang mga tao. Verse 10, ni anang pagkagabi, gipadala sa mga tumutuo si Pablo o si Silas dito sa Berea. Pag-abot nila dito, miadto sila sa simbahan sa mga Hudeo. Now, tungod kay nasamok naman mga kaigsuunan, ang Tesalonica, nagubot na yung maayo ba? Tungod kay Pablo, ang mga Kristohano naluoy kang Pablo, giingnan na lang si Pablo nga, oy, adto na lang mo sa lugar sa Berea. Now, to understand more mga kaigsuunan, natay mapa, muna yung dagan sa atong story karon para masabtan ninyo ang dagan sa ako ang giwali. Kanang Macedonian mga kaigsuonan, mauna ilang probinsya. Si Pablo mga kaigsuonan o si Silas, sa atong gibasa sa verse 1 kanina, gikan sila sa Apolonia. Asa Apolonia diya? Naaubos sa Tesalonica. Makita ba ninyo? Kita na? Naa sila sa ubos sa Apolonio. Pag humana nila sa Apolonio, mingsaka sila padulong sa Tesalonica. Maoning journey ni Pablo, maoning experience. Pag abot niya sa Tesalonica, daghang mga nakabig po dito, di ba? Ingon dito, daghang mingtuo.
kang Pablo nahangalipay. Pero napoy nasuko sa iyaha. Kadtong mga nasuko mo itong naglagot na gipangguyod, kaya wala man makitaan si Pablo dito. Gipangguyod tong mga kampi ni Pablo. May na lang yun, yung wala nakitaan si Pablo. Kaya kung nakitaan pa si Pablo, naunsa na lang ka, ano? Unsa kay kasulti, dugang sa Biblia, mausab siguro ni ba? Kasi wata ka Pablo, gipatay na siya dito. Pero maayaw yan mo na Ginoo. He realized. Maayaw ang Ginoo, kaya wala siya makitaan. Si Jason lang hinoon. Kaya nakulatahan dito, naguyod. Pag-abot sa Thessalonica, grabe mang problema. Naluoy ang mga Kristohanon. That's why, pag-abot sa verse 10 dito, gipadala siya padulong sa Berea. Pag-abot sa Berea, mga Kristohanon, dali na po kayo sa dito. Taon-taon, may pahawa na po si Pablo sa Berea. May adto na yun siya sa Athens nga lugar. Kaya naman mo sa Athens nga lugar. To give you a background sa Athens nga lugar. Kining Athens, mga Kristohanon. Pag-abot ni Pablo dito sa Athens, mauni ang mga tao nga grabe ka relihiyoso. Nga tungod sa ilang ka-relihiyoso, mga kaigsuunan, nagbutang silang altar sa ilang balay, nga nagasulat dito nga, para sa Ginoo, nga wala pa namo na ilhi. Ala, gani, murag naa sila Ginoo nga, sana all. Kay basig, nasipyat ba nga, uy, naatay Ginoo nga, wa na apil. Wa na to nasimba, basi masuko sa tuwa, basta gibutangan na lang ito. Para sa Ginoo nga, wa namo mailhan. Oh. Pagkakita ni Pablo dito sa Athens, ingon siya nga, oy, grabe mo ka-relihiyoso. Wa lang mamao. Pero wa sabihin ko na siya. Grabe mo ka-relihiyoso. Kay bisan sa inyo hang si panimalay, na ay nakabuta nga para sa Ginoo, nga wanin nyo na ilhi. Musay ko ni Pablo, kanang wanin nyo na ilhi, mauning Ginoo, nga akong gidala. Si Kristo rin. Ah, grabe pang malihok sa Athens. Pero asa sa gikan? Sa Berea. Pastor, nga nung dali naman kayo sa Berea. Kay ang Berea, kung imong nang basahon ng Acts chapter, pag ulit ninyo, tagata mo ka-assignment, basahan ng Acts chapter 10 at 17. Patawag itong gibasa, paubos, basahan nyo nagbasa. Masabtan nyo na kung giwali karon. Acts chapter 17 verse 1, paubos na, basahan ninyo. Kaysa diyang dito si Pablo sa Thessalonica, gigubot man to sa mga bugoy dito, di ba? So kagigubot sa mga bugoy, naluoy ang mga Kristohanon, gipadala siya sa Berea. But sad to say, kapag abot niya sa Berea, ang mga taga Thessalonica nga mga nasuko ni ay, ilan pong ipaapas ang mga bugoy sa Berea? Hamak mo na persecution. Grabe ang kasuko sa mga taga Thessalonica nga ito sa Ginoo ka. Gipamasahian pa ang mga bugoy nga, oy, naas Pablo dito, naipamasahi o, sundaton nyo ito, gubutaton nyo dito. Ano ba? Grabe ang experience sa kalisod. Hamak mo lang. Karon pagkakadungog ana nga, ning layas na, pasundan pa yapon dito. Ni Hawa na, sundan yapon. Alam ba? Mauna yung experience ni Pablo. Walang makabot sa Berea. Kadyot ra yun sa dito kay naluoy na po na mga Kristohanon sa Berea. Adto na lang ka sa Athens kay layo-layo naman yun ng Athens. Di ba? Layo na gina. Oh, mapa pa kanina, layo na gagawin na. No. Pero pag abot niya sa Athens, he realized that God is doing great. Kay pag abot sa Athens, grabing revival nga nahitabo mga kaigsunan. Kadtong mga relihiyoso kaayo nga nagbutang-butang sila sa wala namo mailhi nga Ginoo. Kadtong wala nga nailhi nga Ginoo. Mao toy gigamit ni Pablo nga iyang giwali si Kristo nga mao ning Ginoo nga wala niyo mailhi. Kini nga Ginoo namatay sa krus sa Kalbaryo para paglimpyo sa atong mga sala, paghugas aron ikaw ako matagaan og kinabuhi nga wala katapusan. Grabing revival sa Athens. Muna kay mong basahon mga kaigsuonan that even though Paul experienced trouble in the Thessalonica, pero pag abot sa iyahang writing sa 2 Thessalonians, makaingon ka nga grabe si Pablo. Nakarealize siya nga ang Ginoo nagapamuhat yapon sa iyang kinabuhi. Kasi kung wala na realize si Pablo nga nagapamuhat ang Ginoo, unta dito sa iyang sulat sa 2 Thessalonians, dili pang pagdasig dito iyang isulat. Nakuha niyo akong point? Kung wala naka-realize si Pablo mga kaigsuunan, nga maayo ang gihimo sa Ginoo sa iyang kinabuhi, unta sa iyang sulat sa Thessalonica, dili siya magsulat dito nga ang Dios maayo. Kung dili ang iyang isulat dito, kamong naa sa mga taga Thessalonica, kay inyo kong daog-daog diya, ning lakaw na gani ko, gisundan-sundan pag ko, nang hinaot ko nga, puspusan mo sa Ginoo. Latiguhon unta mo sa Ginoo, dapat inanaw tayong sulat. Di ba? Pero lahi ang dagan sa iyang sulat, pag-abot na sa Thessalonians, 2 Thessalonians. Ikaw ni Pablo dito, dapat masayod mo, nga naatay Ginoo gyapon.
wala magpasagad ang Ginoo sa ato. Kidasig, lahi ang iyang approach ba? Pag-abot sa iyang sulat sa writing sa Thessalonians. Kaya kung wala pa niya na-realize mga kaigsuunan, pwede to niya ingno ng mga Thessalonians, kamo gidaog-daog biya ko ninyo. Niadto ko din giguyod biya, giduyon magay ninyo ako mga kaubanan. Kung nasakpan pa ko niyo, gikulata unta ko ninyo ba? Oh. Paunta yang isulat dito sa Thessalonians, kasulat. Pero dili nimo makita dito nga nakiunanas Pablo. Ang iyang nakita dito nga, oy, maayo yapon ang Ginoo. He realized that God is doing great. Bisan na ay mga kalistanan nga nahitabo sa iyang kinabuhi. And I hope that this will be also a message for us. Bisan sa mga kalisod sa atong kinabuhi, we need to realize that God is still doing great in your life. Usay makaingon ta murag wa matatagda sa Ginoo ni. Wa matatagda, murag wa may nahimo karong panahon na basta murag puro ra man kasamok ni. Mga kalisod man yun. Ayaw complain. Yan yung katapad. Ayaw complain. Instead, ingna siya, realize what God is doing. Kamu na? Realize what God is doing. So, hindi ta kasabot sa atong sitwasyon, sa atong kinabuhi. Kini kung kita pa to, dito, na ginato ta, yep, ingno tas Ginoo padag suwat dito sa Thessalonians, ato gito iwadwad atong kasakit dito. Kamo dia mantag panggabaan mo sa Ginoo dia, kilatan unta mo, bahaon unta mo, unta sunugon unta mo sa Ginoo dia, no, panglatigon unta mo. Tagata mo sakit sa Ginoo. Ano to? Pero wala gyud kasultis Pablo. Because he realized nga ang tanang nga panghitabo sa iyang kinabuhi na ay nindot nga plano ang Ginoo. Tanawa pag-abot niya sa Athens, grabing conversion, grabing revival pag-abot sa Athens ug sa Berea. Ikaw karon tingali naglingkod ka diya. Daghang mga pangutana sa imong kinabuhi. Daghang ka question. Lord, gidabo-dabuhan ako sa mga problema. Di ko sabot, Lord. My advice to you. Take what fall did. Pasalamati ang Ginoo, hilom lang. Realize what God is doing. Kay naay nindot nga plano. Anong gi-allow na sa Ginoo? Kay naay nindot nga plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Sige manindot ang tanan. So today, I want you to know that we are serving a great, great God. Bisan sa panahon sa COVID, sa mga problema, realize that we are serving a great God. He is doing great things in your life. Siguro na kayo mga pangutana, yung kinabuhi karon. But I want you to pray that, Lord, Imo Lord God, nga makarealize ko, makita na ko, Lord, ang mga maayong butang nga imong gihimo sa ako ang kinabuhi. Amen. Before we will sing a song, gusto ko mag-pray alang ka na to. Dito na lang ko mag-end sa ako ang challenge sa humaning-human nga sermon na to sa series. I want to pray sa tanan nga mga Kristohanon nga niya karon. Labi na katong mga naka-experience of hardship, troubles. I will pray for you. Lord God, we just want to thank you for your word today. That enlighten us and encourage us, Lord Jesus. Bisan, Lord, sa among gisagubang nga sitwasyon karon, bisag COVID, Lord, apektado ang among panginabuhian. Apektado ang among financial, Lord God. Usahay, Lord God, maapektuhan pa, Lord, among spiritual life. But salamat, Lord God, sa imo mga pulong. Imo kaming gitudluan, Lord, nga wala man day ka magpasagad ka namo. You are still the God who is doing great things in our life. Salamat, Lord, nga nagahimo pa kang mga maayong butang, mga maayong plano sa amo ang kinabuhi. And Lord, we pray that you will continue to bless, ang tanan nga nakadungog niini, Lord God. And even, Lord God, sa wala karon, Lord God, sa tanan nga mga members sa Basupi Main Church, Lord God, bless ang among kinabuhi, Lord God. We pray, Lord God, that we will realize, Lord God, how awesome and how great we are serving a great, great God sa amo ang kinabuhi. Manalangin ang imong mga pulong, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Let's continue to raise our hand as we worship God with a song, How Great is Our God. And I believe, kamuning awit sa atong kasing-kasing karon. Bisan sa atong mga sitwasyon, na ay Ginoo nga gamhanan sa atong kinabuhi. Clothed in majesty.
even, Lord God, amidst some situation, Lord God. Nagpabilin ka, O Diyos, nga faithful. Nagpabilin ka, O Diyos, na great. Nagpabilin ka, O God, na good sa mga tago sa akin na buhi. And you deserve our praises, Lord God. In Jesus' name, amen.